Yan guys, for today's video, i-share ko lang yung meron kasi tayong subscriber sa YouTube nagtatanong about dun sa bakit daw hindi nagana yung loud horn niya pero yung stock horn niya gumagana. Tungkol kasi yun dun sa pagkakabit ng loud horn natin tsaka gagana yung stock horn na ginagamitan ng halo switch yan. Kasi yung halo switch naman kasi 5 wires yan. Common, normally open, normally closed, tsaka negative, tsaka positive. Yan. Nagtataka daw siya bakit nagkiklik lang daw yung relay, hindi gumagana yung loud horn, pero pagdating sa stock horn, ay tumutunog naman yung stock horn. Yan. Ayan, napakagandang tanong yan kasi para malaman din ng mga nagdi-DIY. Kasi marami nagdi-DIY, sila nagkakabit ng mga busina sa mga motor nila. So ngayon, ito yung pinaka maipapayo ko lang. Yan. Yung pag-wiring kasi, hindi porket na idugtong mo na, yan, tama naman yung connection mo, ay gagana na. Meron kasi tayong binabasihan din at meron din kasi tayong sinusunod dapat na tamang, kumbaga specs dun sa linya na ginagawa natin. Katulad niyan, kaya yun hindi gumana, para sa opinion ko at saka sa experience ko na, gamitan mo siya ng number 14 na gauge ng size ng wire dun sa main. Dun sa may battery, diba, lalagyan ng fuse, nag-series tayo ng fuse, yan. Papuntang relay, gamitan mo siya ng number 14. Then papunta na dun sa mga busina, gumamit ka kahit number 16. Pero much better talaga kung mas number 14 yung gagamitin mo. Kasi yun talaga yung akma. Yan. Yan kasi, pag gumamit ka ng wire na manipis, o kaya yung mga local, yung mga ordinary, tapos manipis lang, hindi maganda yung pagkaka-wire niya, yung tanso niya. Tendency kasi niya, hindi makakadalo yung tamang power doon sa wire na yun. Kaya hindi niya maibabato yung tamang output para dun sa busina. Kaya ngayon, nagkiklik lang yung relay pero walang tunog yung busina. So ngayon, yun lang yung pinaka yung pinaka best way doon. Magpalit ka ng gauge ng wire sa main, mag 14 ka, tapos yung distribution niya kahit mag 16 ka, okay na. Tapos ngayon dapat hinangin mo yung mga connection kasi mas maganda kasi pag talagang nakahinang. Yan, kasi pag nakahinang siya, mas maganda yung daloy ng current, malilis yung resistance. So ngayon, ang tendency nun, hindi yun magkakaroon ng voltage drop. Kasi madalas kapag pangit yung connection, tapos yung wire pa low quality, nagkakaroon talaga ng voltage drop. Yan. So ngayon, yung idea na yan, halos yan, ginagamit ng mga lahat yan, yung mga nag-electrical, nag-electronics. So yun yung bigay ko sa yung idea. Yan, i-testing mo, palitan yung main mo ng 14, tapos yung 16 na gauge sa distribution ng loud horn mo. Tapos hinangin mo, para maganda yung flow ng current doon sa circuit na ginagawa mo. Yan, tsak yan, gagana yan. So yun, sana nagkaroon ka ng idea at sa mga ibang nagdi-DIY, para alam nyo rin na baka na-experience nyo rin yung ganito, yung nagkiklik lang yung relay. Kasi marami talagang ganyan. Minsan kahit loud horn lang nilalagay, wala pang stock horn, diretso na nga yung line, nagkiklik pa rin. Pero di nila alam yung sikreto, nandun lang pala sa magandang klase ng wire. So yun, sana meron kayong nakuhang idea. Yan. Sana boss, nasagot ko na yung tanong mo na bakit nagkiklik lang. Yan, i-upload ko tong video na to, sana mapanood mo para magawan mo ng paraan. Malamang napagana mo na yan kasi ginawa na si ibang shop yan. Pero yung best way, baka pag nangyari ulit, magpalit ka na ng magandang klase ng wire tsaka yung tamang sizes niya. Yan.